Mula nang ipinasok ni Vladimir Putin ang kanyang mga tropa sa Ukraine, halos nagkaisa ang buong Europa sa pagsuporta sa bansang sinalakay. Bilyon-bilyong dolyar na tulong, patuloy na pagtiyak ng suporta, at maging ang mga politiko ng Europa na tumutulong kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa pagharap sa mga problemang pampulitika ay nagpatibay sa sama-samang pangako ng Europa sa Ukraine. At ngayon, maaaring alam na natin ang isa sa mga dahilan kung bakit ibinubuhos ng Europa ang lahat ng kanilang pag-asa sa tagumpay ng Ukraine. Hindi lang dahil naniniwala ang Europa na mali si Putin, pero malaking bahagi iyon. Ayon sa pag-aaral, tanging tagumpay ng Ukraine ang pag-asa ng Europa laban sa Russia. Ang dahilan nito ay may kaugnayan sa isang bagay na nakaapekto sa digmaan sa Ukraine mula simula pa lang. Pera. Noong Nobyembre 30 iniulat ng Kiev Post ang tungkol sa pag-aaral ng mga eksperto mula Norway sa gastos ng dalawang posibleng senaryo ng digmaan. Isinasaalang-alang ng grupo ang mga salik tulad ng gastos sa politika, depensa, ekonomiya, at makataong aspeto ng mga senaryo na ang mga ito ay bahagyang panalo para sa Rusya at bahagyang panalo para sa Ukranya. Batay sa datos ng pag-aaral, iisa lang ang konklusyon. Dapat manalo ang Ukranya laban sa Rusya. Kung hindi, malaki ang gastos ng Europa. Hindi ibig sabihin na hindi lalaki ang gastos kung susuportahan pa ng Europa ang Ukranya. Ayon sa pag-aaral, mas mababa ang gastos ng huling paraan kaysa sa nauna. Gumawa pa nga ng ilang mga palagay ang pag-aaral. Isa na rito ay titigil na ang United States sa pagsuporta sa parehong sektor ng depensa ng Ukranya at Europa. Inasahan ng mga mananaliksik na Europa ang magbibigay ng karamihan sa gastos. Kahit may konting tulong mula sa Hapon at Canada, pareho pa rin ang resulta. Kailangan pa ring manalo ang Ukranya. Pinatutunayan ito ng mga sitwasyon. Simula sa bahagyang panalo ng Rusya, sinuri ng pag-aaral kung ano ang magiging epekto sa Europa at mga kaalyado nito kung madaling matalo ng Rusya ang Ukranya sa politika at militar. Ayon sa Kiev Post, pinapalagay ng sitwasyon na makakamit ng Rusya ang malalaking tagumpay sa militar. Masakop pakanluran hanggang Ilog Dnipro. At mapilit ang Ukranya sa hindi patas na kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa Euromaidan Press, ang bahagyang tagumpay ng Rusya ay magdudulot na kailangang gumastos ng malaki ang Europa para maghanda sa posibleng digmaan laban dito. Iminungkahi na ito ng ilang kilalang personalidad sa Europa. Noong Hunyo, sinabi ni Carsten Breuer, punong tagapagtanggol ng Alemanya, na malaki ang banta ng Rusya sa depensa ng NATO. Ang ganitong uri ng banta ay hindi pa niya nakita sa 4 na dekada ng paglilingkod sa militar. Napakalaki ng banta na iyon, sabi ng pinuno ng depensa ng Alemanya. Posibleng maglunsad ng pag-atake ang Rusya sa NATO sa loob ng 4 na taon. Nagbibigay ito ng deadline na 2029 para makapaghanda ang Europa, na posibleng mas mapaaga pa kung magtatagumpay ng bahagya ang Rusya sa Ukraine. Ayon sa pag-aaral, ang pangunahing gastos ng Europa ay magmumula sa pangangailangang palakasin ang silangang bahagi nito upang mapigilan si Putin na ituon ang kanyang pansin sa mga bansang Baltic na Lithuania, Latvia at Estonia. Maaaring kailanganin ding harapin ng Europa ang milyon-milyong Ukrainian na mga refugee na dadagsa sa Europa upang takasan ang pamumuno ni Putin, na magdadagdag pa ng dagdag na pressure sa mga budget ng estado ng mga miyembro ng European Union. Hindi rin makakaiwas ang NATO sa mga gastos. Dahil kung ililipat ni Putin ang kanyang atensyon sa mga Baltic states na pawang mga miyembro ng NATO, ibig sabihin ay kailangang magtulungan ang NATO na gumastos para palakasin ang kanilang Eastern Front, kahit ang United States ay hindi rin makakaiwas. Pag natapos ni Putin ang issue sa Ukraine, mas mapagtutuunan niya ang interes niya sa Arctic na may epekto sa Finland, Canada at Estados Unidos. Ayon sa pag-aaral, maaaring gumastos ang European Union ng hanggang 200 at 75 bilyong euro kada taon para sa 6 hanggang 11 milyong refugee o mga 300 at 19 bilyong dolyar. Sa pinakamalalang senaryo, maaaring maging failed state ang Ukraine ayon sa ulat. Ibig sabihin, babagsakin ito ng Russia at palalitan ng sarili nilang mga tao. Kaya narito tayo sa kabuuang gastos ng unang senaryo. Kailangan gumastos ang mga miyembro ng European Union ng 15% hanggang 25% ng kanilang gross domestic product para harapin ang mundo kung saan nanalo ang Russia matapos ang digmaan sa Ukraine. Maliban sa pondong para sa mga Ukrainian refugee, kailangan pang gumastos ng Europa
ng 256 bilyong euro o higit 277 bilyong dolyar para armasan muli ang Baltic States at Nordic positions sa Arctic. Kailangan din ng dagdag na suporta para sa Ukraine at taunang ginagastos ang pera para sa mga refugee nila. Tinutukoy ng pag-aaral ang maaaring mangyari 4 na taon matapos ang digmaan sa Ukraine. I-multiply ang gastos sa refugee ng 4, dagdagan pa ng iba pang gastos para makuha ang kabuang halaga na 14-18 trilyon ng paggastos ng Europa. Malaking gastos ito para sa Europa sa 4 na taon. At maaaring hindi pa kasama rito ang mas malaking paggastos ng maraming miyembro ng European Union para sa kanilang sariling depensa upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa posibleng mga pagsalakay ng Russia sa hinaharap. May isa pang senaryo. Bahagyang nagtagumpay ang Ukraine. Tinanong ng pag-aaral kung magkano ang gastos para suportahan ang Ukraine laban sa mga pag-atake ng Russia at makapagsagawa ng limitadong kontra-opensiba. Sa senaryong ito, napigilan ng Ukraine ang anumang karagdagang paglawak ng Russia, bukod sa pagkakaroon ng sapat na depensa sa himpapawid na kailangan para mabawasan, kung hindi man tuluyang mapigilan, ang mga pag-atake ng Russia mula sa ere. Maaaring ang huling puntong iyon ang pinakamahalaga sa partikular na usaping ito. Nagpakawala ang Russia ng record na dami ng misil at drone sa Ukraine. Noong Oktubre 2025, iniulat ng ABC News na nagpakawala na ang Russia ng 5,300 at 12 drone at 200 at 70 misil laban sa Ukraine. Ang mas mahusay na depensa sa himpapawid ay nagpapababa ng pinsalang dulot ng mga sandatang ito at napipilitang gumastos ng mas malaki ang Russia sa airstrike para makuha ang resulta na naabot nila ngayon. Ayon sa pag-aaral, mapipilitang baguhin ng Russia ang kanilang estratehiya dahil sa mga tagumpay ng Ukraine na maaring magtapos ng labanan. Malamang, dahil hindi na kayang pondohan ng Russia ang digmaang sinimulan ni Putin. Ipinapahiwatig nito na magagawa ng Ukraine na makipagkasundo upang mabawi ang malaking bahagi, kung hindi man lahat, ng kanilang teritoryo. Tiningnan ng pag-aaral ang gastos sa loob ng 4 na taon at lumabas na ito ang mas murang opsyon. Malaki pa ring gastos ng European Union sa senaryong ito. Ayon sa Euromaidan Press, tinatayang aabot sa 800 at 38 bilyong euro o dolyar. 700 at 72 bilyon ang gastos ayon sa pag-aaral. Aabot iyon sa 0.7% ng gross domestic product ng mga bansang Europa na, gaya ng nakikita mo, ay mas mababa kaysa sa halagang gagastusin kung magwawagi ang Russia kahit bahagya lamang. Sa kasong ito, gagastos ang European Union para bigyan ng 8 milyong drone ang Ukraine o pondohan ang paggawa nito ng Ukraine. Gagamitin ng Ukraine ang pondo para suportahan ang 75 brigada at bumili ng 2,000 at 500 battle tank. Magagamit nila ito para ipagtanggol ang sarili laban sa Russia at posibleng itulak pabalik ang mga linya ng kontak. May ibang salik na nakakaapekto sa ikalawang senaryo, tulad ng pag-aakalang magiging desperado ang Russia na tapusin ang digmaang sinimulan ni Putin. Magagamit ng Europa ang nakapirming ari-arian ng Russia para tustusan ang halos kalahati ng gastos dahil sa bahagyang tagumpay ng Ukraine. Kasalukuyan, nasa Europa ang malaking bahagi ng 300 bilyong nakapirming ari-arian ng Russia, kung saan 185 bilyong euro o 214 na bilyon ay hawak ng Euroclear. Ayon sa pag-aaral, inaasahang magagamit ang perang ito at ang kikitain nitong interes sa susunod na 4 na taon. Mas lalo pang lumiit ang gastusin ng Europa kung sila ang magbibigay ng kinakailangang suporta sa Ukraine. Ang mga refugee ay isa ring salik na dapat isaalang-alang at hindi lang sa usapin ng gastos. Kung manalo ng kaunti ang Ukraine laban sa Russia, di na haharapin ng European Union ang posibleng dagsa ng refugee. Ibig sabihin, mas kaunting kaguluhan sa hangganan at pahirap sa European Union countries, sa ekonomiya at kultura, pangmatagalan. Ayon sa pag-aaral, babalik ang 15 milyong Ukrainian na tumakas kapag umatras na ang Russia, magbibigay ng mas ginhawa sa mga bansang tumatanggap ng refugee. Bagamat may iba't ibang palagay, malinaw ang pangunahing balita. Mas makakatipid ang Europa ng 400 at 28 bilyon hanggang dolyar, 8,200 at 8 bilyon. Dagdagan pa ang suporta sa Ukraine. Hindi lang basta ipagpatuloy, kaysa hayaang makamit ng Russia ang bahagyang tagumpay. Bukod pa sa malaking agwat sa pinansyal, nagbago rin ang pandaigdigang geopolitikal na sitwasyon ng Europa. Mas malabong magpasimula ng gulo sa Baltic at Arctic ang isang natalong Russia. Hindi dapat makampante ang Europa at NATO doon. Hindi na rin nila kailangan gumastos ng malaki
para depensahan iyon. At mas madali na ring harapin ang mas mahina ng Russia. Mayroon ding dapat isaalang-alang si Putin. Hindi tinukoy ng pag-aaral ang maaaring mangyari sa presidente ng Russia sa ikalawang senaryo. Pero malamang hindi ito maganda. Malaki na ang gastos ni Putin sa digmaan sa Ukraine at maglalaan pa siya ng daan-daang bilyong dolyar ng Russia para sa mas matinding labanan sa senaryo 2. Bumibigay na ang ekonomiya ng Russia sa 2,000 at 25 gaya ng malalaman mo sa aming video tungkol sa mga suliraning pang-ekonomiya ng bansa. Pagkatapos ng 4 na taon, mukhang mahirap makaligtas si Putin bilang presidente ng Russia. Kung wala ring napala sa lahat ng paggastos na yan, maaaring mapatalsik si Putin, mapatay, o maging inutil na presidente na wala ng tunay na kapangyarihan sa loob o labas ng bansa. Tiyak ang mga may akda ng pag-aaral kung alin sa natitirang 2 senaryo ang pinakamainam para sa Europa. Ayon sa mga mananaliksik, naniniwala kami na ang ikalawang senaryo ay maaaring baguhin ang pagsusuri ng gastos at benepisyo ng Russia at magbigay ng mas makatotohanang daan sa negosasyon para matapos ang digmaan. Maaaring mauwi sa digmaan ang mga negosasyon. Iyon ang pinakapunto. Matalino ring nabanggit ito ng mga may akda ng pag-aaral. Malabong kusang tapusin ni Putin ang pananakop niya sa Ukraine. Malaki na ang nakataya para kay Putin sa tinatawag niyang espesyal na operasyong militar na tumagal ng mas mahaba sa inaasahan. Kailangang bigyan ng pressure si Putin para makipagnegosasyon. At dapat gawin ng Europa ang lahat ng makakaya nito para likhain ang pressure na iyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa Ukraine. Gagawin ba talaga iyon ng Europa? Madaling magsalita, malaki ang matitipid ng Europa kung susuportahan nila ang Ukraine kaysa hayaang magtagumpay ang Russia. Iba naman ang sundin ng Europa, ang payong ito, at talagang makamit ang mas kanais-nais na pangalawang senaryo. Ayon sa pag-aaral, para makamit ang senaryong iyon, kailangang agad gawin ng European Union ang 2 bagay. Maging maagap sa usapang pangkapayapaan sa Ukraine at maghanap ng paraan kung paano harapin ang Estados Unidos. Marahil sa pagtabi nito sa peace talks. Unahin muna natin ang pagiging maagap. Ayon sa European Parliament, panahon na para kunin ng Europa ang pamumuno sa negosasyong pangkapayapaan mula sa United States at Russia. Sa isang artikulo noong Nobyembre 27, iniulat ng parlamento ang isang resolusyon na ipinasa ng mga miyembro nito na nagsasabing dapat gawin ng European Union ang eksaktong sinasabi ng mga Norwegian na mananaliksik na dapat nitong gawin. Matapos ang mga bagong hakbang ng Administrasyong United States para tapusin ang digmaan, inaprubahan ng plenaryo ang resolusyon sa botong 400 at 1 pabor, 70 laban, at 90 abstain. Hinimok ng European Parliament, ang European Union, at mga miyembrong estado nito na ipakita ang pamumuno sa mahalagang sandaling geopolitical na ito at ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Washington at iba pang mga kaalyadong katuwang upang matiyak na ang mga negosasyon para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan ay iginagalang ang mga prinsipyo ng internasyonal na batas. Pinalawak ng European Newsroom ang balita. Binanggit na ilang member of the European Parliament ay nahuhuli sa mga kaganapan pagdating sa 28 puntong plano para sa kapayapaan na ginawa ng Administrasyong Trump noong katapusan ng Nobyembre. Maring tinukoy ni Dutch, member of the European Parliament Thijs Ruiten, ang planong iyon. Wala tayong magagawa kundi matakot sa planong puno ng depekto mula Moscow. Isa pang miyembro ng parlamento si Rainia van Lanschot ay sumang-ayon sa mga pahayag na iyon. At idinagdag na dumating ang Europa 1 minuto bago mag-alas 12 para suportahan ang Ukraine at maiwasan ang isang sakuna. Bago punahin, ang United States dapat mapagtagumpayan ng Europa ang inferiority complex nito dahil nasa kanya na ang lahat. Kailangan nito upang muling maging United States, isang nagkakaisang demokrasya na tagapagtanggol ng kalayaan, na hindi na ngayon. Tumaas ang dismaya sa European Parliament, tinatawag na rin ang European Union na organisasyong walang pangil. Hindi ito sapat na gumagawa ng hakbang upang pamunuan ang negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Umaaksyon lang ang European Union ayon sa kilos ng Administrasyong Trump marahil dahil takot silang mawalan ng suporta ng United States. Sinadyang nilikha ang Norwegian State Study dahil inisip na nawala ang suporta ng United States. Layunin ipakita na mas mainam para sa Europa ang bahagyang tagumpay ng Ukraine kaysa Russia kahit walang tulong ng Amerika. Ngayon, United States ang nangunguna
at posibleng magkaproblema kung di kikilos agad ang Europa. Noong Disyembre 1, napansin na ito ni Zelensky. Pinakamapanganib sa 28 puntos ng Administrasyong Trump ang panukalang alok ng Amerika ng teritorial na konsesyon sa Russia para sa kasunduang pangkapayapaan. Sana nabigyan ng kasunduang iyon ang Russia ng malaking bahagi ng Donbas na gusto ni Putin at mahigpit na restriksyon sa Ukraine. Nagkaisa ang Europa para ayusin ang sitwasyon, ngunit kontrolado pa rin lahat ng United States. Pinapakita ito ng katotohanang ang mga sugo ng United States, kabilang ang paboritong sugo ni Trump na si Steve Witkoff, ay makikipagkita kay Putin sa Disyembre 2 sa Russia. Walang makikitang kinatawan ng Europa sa pulong na iyon. At iniulat ng The Guardian na ang pinuno ng patakarang panlabas ng European Union si Kaja Kallas ay nagpapahayag na ng pag-aalala tungkol sa posibilidad na ang pulong sa pagitan ng United States at Russia ay magdadagdag pa ng presyon sa Ukraine. Lalo na itong mangyayari kung lalabas ang United States sa pulong na iyon, na iniisip na kailangang unahin ang gusto ni Putin kaysa sa kung ano ang pinakamabuti para sa Ukraine. Natataranta ako na baka mapunta lahat ng presyon sa biktima, na Ukraine pa ang kailangang magbigay at tumupad, sabi ni Kallas tungkol sa pulong na maaaring nangyayari habang pinapanood mo ito. Samantalang para magkaroon ng kapayapaan, hindi tayo dapat mawalan ng focus. Iyon. Sa totoo lang, ang Russia ang nagsimula ng digmaang ito, at Russia rin ang nagpapatuloy ng digmaan. At Russia rin ang talagang tumatarget sa mga sibilyan at mga infrastruktura ng sibilyan araw-araw para magdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari. Pero lalo lang pinapalala ng pahayag na yan ang problema. Nabigo ang Europa na manguna sa mga usapang pangkapayapaan tungkol sa digmaan sa Ukraine. Kaya hinayaan nilang ang United States ang manguna dito. Kakaibang desisyon yan. Lalo na't Europa ang pinakaapektado kung hihina ang Ukraine dahil sa mga usapang pangkapayapaan. Ang kailangan daw mapagtanto ng Europa, ayon sa mga mananaliksik mula sa Norwega, ay nasa isang samang sitwasyong walang panalo ang kontinente pagdating sa pinansyal na aspeto ng digmaan. Talo ang Europa sa kahit anong senaryo. Pero mas malaki ang talo nito kung magpapatuloy pa itong makisali. Sumunod sa leader, kung saan binibigyan ng United States ng mas maraming pagkakataon ang Russia para sa bahagyang tagumpay. Dito papasok ang ikalawang bagay na dapat gawin ng Europa ayon sa mga mananaliksik, makatarungan man o hindi. Inangkin ng mga mananaliksik mula sa Norwega na ang administrasyon ni Trump ay hindi konektado pagdating sa digmaan sa Ukraine, lalo na sa epekto ng pagbibigay kay Putin ng halos lahat ng gusto niya sa kasunduang pangkapayapaan. Ayon sa mga mananaliksik, ang administrasyon ni Trump ay hindi konektado sa totoong issue at madalas magkamali ng pagbasa. Ano ang kailangan para matiyak ang matatag at ligtas na Ukraine at Europa? Hindi lang mga mananaliksik sa Norway ang nagsabi nito. Sa isang artikulo noong Nobyembre, 24 na inilathala ilang araw lang matapos ilahad ng administrasyong Trump ang kanilang planong pangkapayapaan. Ayon sa The Conversation, ipinapakita ng plano na hindi angkop ang mga walang karanasan at hindi realistiko sa administrasyong Trump para sa ganitong sensitibong diplomatikong sitwasyon. Nakausap ng outlet si dating diplomat at guro sa Tufts University na si Donald Heflin tungkol sa sitwasyon. At sinabi niyang, baguhan ito. Nakita na natin ito noon. Sa administrasyong ito, maraming inilalagay na baguhan pero hindi kabilang si Rubio sa mga mahalagang opisina tulad ni Steve Witkoff, espesyal na sugo sa Russia, Ukraine, at gitnang silangan. Tinanggal nila lahat ng profesional. Yung iba basta na lang pinaalis. Maging sa ibang bahagi ng Amerika, may batikos din sa United States Peace Plan. Ayon sa The Independent, si Daniel Fried, na dating United States Ambassador sa Poland, sinabi na ang orihinal na 28-point plan ng Amerika ay napakasama na maaring magdulot ito ng estratehikong pagkatalo sa Ukraine, Europa, at sa malayang mundo. Aniya, buti na lang at naayos ang plano. Mukhang napagtanto na ni Trump at ng kanyang gabinete na ang plano ay pwedeng magdulot ng malaking pagkatalo kay Trump. Ngunit ang paglalabas ng plano sa pro-Russian na estado ay nagtataas ng tanong kung bakit hindi ito naisip ng kasalukuyang administrasyon ng United States. Isang katulad na sigaw ng protesta ang nagmula sa mga voluntaryong Amerikano na tumutulong sa Ukraine sa kanilang digmaan sa mismong teritoryo ng Ukraine. Iniulat ng The Guardian na isang veterano ng Special Forces na tumulong magturo at magbigay ng payo sa militar ng Ukraine mula nang simulan ni Putin ang kanyang pananakop, ay tinawag ang plano na puro kalokohan at isang pagtataksil ni Trump. Iyan ay isang mabigat na pahayag. At nagbibigay ito ng di tuwirang ebidensya na maaaring kasing
Hindi na rin alam ng United States ang tunay na sitwasyon, gaya ng sinasabi ng mga mananaliksik mula sa Norway. Ngayon, dapat manguna ang Europa hindi lang para ipakita ang lakas nila, kundi para alisin din ang administrasyon ni Trump sa negosasyon. Gayunpaman, United States pa rin ang namumuno sa negosasyon. Nagkita ang mga kinatawan ng Amerika at delegasyon ng Ukraine sa Florida noong huling Nobyembre. Sinabi ni Marco Rubio, kalihim ng estado ng United States, na produktibo pero komplikado ang mga pag-uusap. Si Espesyal na Sugo Steve Witkoff at ang kanyang grupo ay patungong Moscow habang ginagawa namin ang video na ito upang magpresenta ng plano kay Putin. Sino ang nakakaalam ng kalalabasan ng pagpupulong na iyon? Madalas, ang Europa ay nasa gilid lang at naghihintay kung paano tutugon sa mga pangyayari. Ayon sa mga mananaliksik mula Norwega, kailangang magbago ang sitwasyon para manguna ang Europa. Ang pagbibigay ng suporta sa Ukraine, kahit walang tulong ng United States, ay maaaring tanging paraan para mapigilan ang paglawak ng digmaan ni Putin lampas Ukraine. Maaaring simulan ng Europa ang pagtulong sa Ukraine na gumawa ng mas maraming makapangyarihang Sea Baby maritime drones laban sa Russian Shadow Fleet. Napatunayang epektibo ang mga drone dahil nawasak nila ang 2 Russian Shadow tankers kamakailan. Alamin pa ang tungkol sa mga kamanghamanghang pag-ataking ito at kung bakit nais ng Ukraine na magsagawa pa ng mas marami sa mga ito sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.